Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Mahal, puntahan mo na ako rito. Nagmamakaawa ako sa'yo. Natatakot ako sa mga naririnig ko eh. Natatakot ako baka kung ano mangyari sa ate ko. Naririnig? Bakit? Ano ba nangyari dyan? Pinapagamot nila sa albularyo ang ate. Ang sabi nila kinukulam daw. Kulam? At sino naman nagsabi na kinukulam ang ate? Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na wag nang ituloy ang pagpapagamot dyan? Kasi wala naman nangyayari sa panggagamot ng matanda na yan eh. Yun naman ang sinabi ko sa kanila eh, pero mahal si ate. Sumusuka na siya ng maitim na dugo tapos amoy putik. Ang baho. Naaawa na ako sa kanya eh. Namimilipit siya sa sakit tapos tumitirik na ang mata niya. Paano nangyari yun? Akala ko ba ang finding sa ospital ay simpleng UTI lang? Yun nga eh, kaso pag uwi niya dito sa bahay bigla na lang siyang lumala. Kaya pinatawag na namin yung albularyo. Wala na kaming choice eh. Sige. Relax ka lang dyan ha. Baka naman ikaw ang mapano. Hayaan mo ayusin ko lang ang leave ko rito sa ospital at susunod na ako dyan. Baka may ibang sakit lang ang ate mo na di nakikita sa ospital. Hayaan mo pag andyan ako, kukumbinsihin ko sila nanay na idala ulit sa ospital ang ate. Hindi mo naiintindihan, mahal. Ako, nakita ko mismo yung paghihirap niya. Naniniwala ako na kinulam talaga siya. Narinig ko, nakita ko. Minsan sinasaniban talaga siya ng mangkukulam. Nakakatakot. Ano ka ba? Hindi totoo ang kulam. Walang ganun. Niloloko lang kayo ng albularyong yan. Dapat kasi sinunod niyo yung sinabi ko na magpa-second opinion kayo sa ibang doktor at sa ibang ospital. Pero mas naniwala pa kayo dyan sa doktor kwak-kwak na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ni nanay, ginawa naman nila. Halos lahat ng malalapit na ospital pinuntahan na nila. Pero ni isa sa kanila walang nakakita ng tunay na sakit ng ate ko. Kundi UTI, infection, or stress daw na kailangan lang ng pahinga. Puro ganyan ang sinasabi nila eh. Pero unti-unti nang humihina ang katawan niya. Titignan ko kung ano magagawa ko. Hintayin mo ako dyan, okay? Ang mabuting gawin mo ngayon, mahal, magdasal ka. Ipagdasal mo ang mabilis na paggaling ng ate mo. Oo na. Sinong nagbabantay sa ate mo? Dapat hindi siya naiiwan mag-isa ha. Baka kung anong pumasok sa isip niya. Kailangan niyang patuloy na may karamay sa pagsubok na kinakaharap niya. Puntahan mo na ang ate mo. Sa palagay mo makakatulong yun? Yes, para sa emotional strength niya. Malaking tulong yun. Hindi ko naman siya pwedeng puntahan ngayon kasi nandun pa yung matandang albularyo. Ha? Nandyan pa? Ano bang sinasabi ng albularyo na yan? Kulam nga daw. Meron daw naiinggit sa ate. Tapos, paano siya nang gagamot? Herbal? Hindi lang herbal, mahal. May ritual siyang ginagawa. Kahapon lang sinabi niyang kailangan ng alay para mabawi ang sumpa. Alay? Anong klaseng alay? Isang manok. Pinatay nila sa harap ni ate. Tapos yung dugo pinainom sa kanya. Sabi ng albularyo, kaya daw ginawa yun ay dahil kailangan daw isakripisyo ang dugo ng buhay na hayop para mailipat ang sumpa. Diyos ko, Laika. Hindi ba nila naiisip na delikado yan? Puro paniniwala lang ang basya nila eh. Hindi lang yun, mahal. May isa pang bahagi ng ritual. Pinag-alay din kami ng pinakabago at pinakamalinis na perang papel. Para saan daw yun? Ilalagay sa isang pulang sobre at ililibing sa isang madilim na lugar. Sinabi niya sa amin kung saan. Kailangan daw yon para kung makuha ng kung sino mang may kagagawa ng sumpa. Kapag daw hindi ito natanggap, mas lalala ang kalagayan ni ate. Malito. Huwag kayong basta maniniwala. Hindi natin pwedeng hayaang gawing eksperimento ang buhay ng ate mo sa mga ganyang ritual. Mamaya pinaiperahan lang kayo ng albularyo na yan eh. Mahal, teka lang ha. Tinatawag ako ng asawa ni ate. Baka kailangan nila ako doon. Tatawag na lang ulit ako mamaya ha. Sige. Ingat ka dyan ha. Susunod na ako kagad dyan. Sige, salamat. Pinatay na ni Laika ang tawag. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago marahang lumakad papunta sa kwarto kung saan ginagamot ang kanyang kapatid. Habang papalapit siya sa pinto, sumagi sa isip niya kung paano nagsimula ang lahat. 3 linggo na ang nakalilipas mula nang unang makaramdam ng sakit ang kanyang ate.
Nung una inakala nilang simpleng trangkaso lang, pananakit ng katawan, lagnat at matinding panghihina. Pero sa paglipas ng mga araw, nagsimulang lumala ang kanyang kondisyon. Hindi siya makatulog sa gabi, madalas siyang nagigising at humihingal na pawis na pawis. Isang gabi naabutan ni Laika ang kanyang kapatid na nakaupo sa gilid ng kama, nakatulala sa kawalan at nanginginig ang mga labi. Nang tanungin niya kung anong problema, sinabi nito na may nakatingin sa kanya. Mula noon nagsimula na siyang makakita ng mga bagay na hindi dapat nakikita. Sinubukan nilang dalhin siya sa ospital at ayon sa doktor, wala naman malalang sakit, simpleng UTI lang daw. Inirekomenda ang mga gamot at pahinga, ngunit sa halip na gumaling, lalo lang lumala ang kapatid niya. Nagsimula siyang sumuka ng maitim na likido at minsan may amoy itong parang bulok na putik. Namayat siya ng husto sa loob lamang ng ilang araw at ang kanyang balat ay tila umitim, naging tila tuyot na para bang unti-unti siyang nawawalan ng buhay. At ngayong gabi, ito na ang pinakamasahol, hindi na ito makausap ng maayos, hindi na rin nakakakilala. Nang ipatawag ang albularyo, napansin ni Laika na nakangiti ang kanyang ate. Hindi isang normal na ngiti. Parang may kung anong kahulugan yun, pero hindi malaman ni Laika kung ano. Sa kanyang paglapit sa pinto, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib, lalo pat naririnig niya ang malalakas na sigawan sa loob ng kwarto. Huminga siya ng malalim bago marahang itinulak ang pinto. Agad na naamoy niya ang sinusunog na dahon ng albularyo. Sa loob ng kwarto, nakahiga ang kanyang ate sa kama. Hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay manilaw-nilaw at halos butot balat na. Ang mga mata niya ay nakadilat ng malaki, nakatitig sa kawalan. Para itong manika, walang kaluluwa, walang buhay. Ngunit ang pinakatatakutan ni Laika ay ang tunog na lumalabas mula sa bibig ng kanyang ate. Malaki, mabigat at parang galing sa hukay. Hindi yun ang boses ng kanyang kapatid. Kasabay ng mga sigaw ay ang pagpupumiglas din ito na para bang may hindi nakikitang kamay na humahawak o humihila sa kanya. Sa gilid ng kama ay nakaluhod ang matandang babae. May hawak na pulang tela na may nakatiklop na parang papel sa loob. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at marahang inuusal ang isang dasal sa wikang hindi maunawaan ni Laika. Aling Sean, ano pong nangyayari sa ate ko? Hindi sumagot ang albularyo. Sa halip inilabas niya ang isang maliit na bote na puno ng itim na lana at binuksan ito. Isinawsaw niya ang kanyang daliri at saka marahang pinahira ng noo, dibdib at mga palad ng kanyang ate. Sa sandaling sumayad ang langis sa balat ng may sakit, biglang nagsisisigaw ito ng ubod ng lakas. Parang kinukuryente ang kanyang buong katawan. Naikuyom nito ng mabuti ang kanyang mga palad at parang may kung anong gustong pisakin sa hangin. Ano pong ginagawa niya? Ba't para siyang nasasaktan? Sa wakas tumingin ang albularyo kay Laika. Ang matanda ay may matalim na tingin. Sinabi nitong hindi naman ang ate nito ang nasasaktan ng mga oras na yun, kundi ang mangkukulam. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi sumagot si Aling Sean, bagkus ay inilabas nito ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Meron siyang isinulat sa papel. Isubo mo ito sa kanya at kailangan niyang lunukin. Ano? Hindi ko ho gagawin yan. Ano ho bang nasa papel? Pangalan! Bago pa siya nakasagot, muling napasigaw ang kanyang ate. Ngayon mas matindi. Halos dumadagundong sa loob ng bahay ang kanyang hiyaw. Napayuko si Laika, tinakpan ang kanyang mga tenga. Nagsimula nang bumaluktot ang katawan ng kanyang ate at ang kanyang mga braso at binti ay tila gustong maputol sa tindi ng pangingisay. Bilis na! Gawin mo na, Laika! Kung hindi mo isusubo ang papel baka mamatay ang ate mo! Napatingin si Laika sa papel na hawak ng matanda. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang kinuha ito. Nang mabasa niya ang nakasulat, napaatras siya. Hindi makapaniwala. Isa itong pangalan. Pero hindi ito pangalan ng kanyang ate. Hindi rin ito pangalan ng kahit sino sa pamilya niya. Sino po ito? Hindi ko po ito kilala. Siya ang gumawa nito. Siya ang nagdala ng sumpa sa ate mo. Kung hindi natin sisirain ang ugnayan ng pangalan at ng kanyang kaluluwa, hindi natin siya maililigtas. Akala ko ba nung nagbaon na ng pera, babawiin na niyang sumpa? Hindi niya tinanggap, iha.
Muling nag-ingay ang kanyang ate, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang basta sigaw, isa na itong nakakakilabot na halakhak. Hindi ito boses ng kanyang kapatid, isang malalim at basag na tawang lumabas mula sa kanyang bibig. Parang dalawang tao ang tumatawa ng sabay, nagpupumiglas siya at kahit mahina ang kanyang katawan, tila may kakaibang lakas na umaalipin sa kanya. Diyos ko! Gawin mo na! Isubo mo na sa kanya bago mahuli ang lahat! Napapikit si Laika saglit at buong tapang na isinubo ang papel sa bibig ng kanyang ate. Sinubukan nitong iluwayon pero mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang panga at idiniin ito pababa hanggang tuluyang lumunok ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang segundo, huminto ang kanyang ate. Tumahimik ito, nakapikit at panay ang malalim na paghinga. Tapos na po ba? Ngunit hindi sumagot ang albularyo. Nakatingin lang ito sa kanyang ate, naghihintay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang mga mata ng kapatid ngunit sa pagkakataong yun, wala nang puti ang natitira sa mga mata nito. Itim na ang kabuuan at muli isang malakas na halakhak ang pumuno sa kwarto. Napaatras si Laika at maging ang iba pang taong nasa loob ng silid na yon. Hindi nila maalis ang tingin sa kanyang ate. Napasigaw si Laika nang bigla itong bumangon sa pagkakahiga. Pero hindi isang normal na pagbangon, parang isang manikang pinatayo na hindi man lang gumagalaw ang mga kamay at paa. Diyos ko! Ano ito? Hindi ito tama! Hindi pa man natatapos ang matanda sa pagsasalita, biglang pumaling ang ulo ng ate niya sa isang hindi natural na anggulo, isang delikadong pihit na parang kayang baliin ang kanyang leeg. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nakatawa, mas malakas, mas malalim, mas hindi gawa ng tao. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto at ang tanging naiwang liwanag ay ang nag-aapoy na sindi ng mga kandila. Agad na napansin ni Laika na kakaiba ang anino ng kanyang kapatid sa dingding. Iba ang hugis, hindi tao kundi isang nilalang na may mahahabang kamay, baluktot na mga daliri. Hindi pa tapos! Mabilis na bumunot ng isang pulang panyo ang matanda at dinuraan ito bago mariing itinulak sa noo ng ate ni Laika. Sa isang iglap, napasigaw ito. Hindi na siya tumatawa ngayon. Napaatras ito sa kama. Nanginginig ang buong katawan at biglang nagliliyab ang balat na tila sinusunog ng hindi nakikitang apoy. Ate! Huwag kang lalapit! Hindi na siyang kapatid mo ngayon! Napatingin ang ate ni Laika sa matanda at sa isang iglap, sumambulat mula sa kanyang bibig ang isang matinis at nakakabinging halakhak. Ito ay halakhak na hindi pangkaraniwan. Parang maraming boses ang nagsasabay-sabay. Boses ng lalaki, babae, bata at matanda. Lahat nagbubuhol-buhol sa isang nakapanghihilakbot na tunog. Aling Sean, akala ko ba kulam lang ang dahilan kung bakit nagkasakit ang ate ko? Bakit ganyan? Bakit parang sinasapian siya ng mga demonyo? Hindi ko rin maintindihan, pero gagawin ko ang lahat, bumuti lang ang kalagayan ng ate mo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Mabilis niyang binuksan ang kanyang daladalang sako at kinuha ang isang garapon na may lamang likidong kulay dilaw. Napapalibutan ito ng mga dahon ng sambong at ugat ng halamang hindi pamilyar kay Laika. Sa nanginginig na kamay, binuksan ni Aling Sean ang garapon at ibinuhos ang laman nito sa mga palad bago marahang lumapit sa may sakit. Sa ngalan ng mga ninuno, sa kapangyarihang itinakda ng sinaunang mundo, palayain mo ang katawang ito! Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga palad sa noo ng ate ni Laika. Sa unang saglit parang wala itong epekto. Patuloy pa rin ang babae at lalo pang lumalalim ang kanyang pagngisi na tila iniinsulto ang ginagawa ng albularyo. Pero biglang nagbago ang lahat. Napanganga ng malaki ang bibig ni Laika at isang makapal na itim na usok ang lumabas mula sa bibig nito. Umalingasaw ang amoy bulok na patay sa hangin. Ate! Labanan mo! Lumaban ka, iha! Huwag kang bibitaw! Muling sumigaw ang babae ng ubod ng lakas. Pero pagkatapos noon, biglang bumagsak ang katawan nito sa kama. Nawala ng malay. Ay, tapos na! Dahan-dahang lumapit si Laika at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang ate. Ate? Sa unang saglit, walang tugon.
Ngunit ilang segundo pa ang lumipas, dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Sa wakas, bumalik na ang dating kulay nito, puti at kayumanggi, hindi na purong itim. Agad siyang niyakap ni Laika, habang si Aling Sean ay napapabuntong hininga ng malalim. Huwag kayong magpapabaya, mahina pa siya at maaaring bumalik ang masamang espiritu ng kulam kung hindi siya mababantayan ng maayos. Babalik pa po ito? Akala ko po ba tapos na? Ang kulam ay parang lason sa dugo. Kahit naalis na natin ang epekto nito sa katawan ng ate mo, may natitirang bakas. Hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo kung bakit kinulam ang kapatid mo, maaaring ibalik nito ang kulam. Sino ba kasi yun? Hindi ko namang kilala ang pangalan na isinulat nyo. Hindi namin siya kakilala. Napalunok si Laika. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanyang kapatid at sa albularyo. Bibigyan ko na lang ng proteksyon ang ate mo, Iha. Heto, isang anting-anting. Ito ang magiging panangga ng ate mo laban sa sumpa. Ngunit tandaan mo, Laika, hindi ito pang matagalang lunas. Isa lamang itong panandaliang proteksyon upang hindi na siya muling mapasukan ng sumpa habang hinahanap natin ang tunay na may kagagawa nito. Parang mainit-init po ang bagay na ito. Oo, dahil may kaluluwang bawat agimat, Iha. Ang anting-anting na ito ay mula pa sa mga ninuno ko. Pinadadaloy nito ang lakas upang pigilan ang anumang masamang elemento. Pero Iha, napatingin si Laika sa kanyang ate. Bagamat tila tahimik na ito ngayon, may kung anong takot pa rin siyang nararamdaman. Gagawin ko ang lahat para hindi na siya masaktan. Dahan-dahang isinabit niya ang anting-anting sa leeg ng kanyang kapatid. Sa sandaling lumapat ito sa balat ng kanyang ate, biglang umihip ang isang malamig na hangin sa loob ng kwarto at sa isang iglap, ang mga kandilang nakasindi ay sabay-sabay na namatay. Parang may hindi natutuwa sa ginawa nila. Ano nga po ulit yon, Aling Sean? Ang ipinahiram ko sa inyong agimat, kailangang tapatan nito ng salapi para mas mabisa. Pera? Oo, Iha. Ang agimat na yan ay may bisa, pero hindi ito basta-basta. Kailangan itong tapatan ng alay upang manatili ang lakas nito. Ang kapangyarihan ay kailangang may kapalit. Pero bakit kailangan magbigay pa ng pera? Ano to, parang bayad, ganun po ba? Lumapit si Aling Sean sa kanya. Hawak ang kanyang balikat at marahang hinaplos ito na para bang pinakakalma siya. Iha, ang mga ganitong klaseng proteksyon ay hindi basta-basta. Hindi ito simpleng bagay na isinusuot mo lang at tapos na. Ang espiritu ng anting-anting ay kailangang pakainin, palakasin, upang patuloy nitong protektahan ng ate mo. Kung hindi mo ito gagawin, maaaring humina ang agimat at bumalik ang sumpa. Magkano naman po? Hindi naman ako naglalagay ng presyo sa tulong na ibinibigay ko, Iha. Ngunit para manatiling malakas ang proteksyon, mas mainam kung makakapagbigay ka ng kahit 10,000 o higit pa. Hindi lang para sa agimat, kundi upang ipagpatuloy ko ang ritual para sa inyong pamilya. Napakuyom ng kamao si Laika. Hindi biro ang perang yon para sa kanila ha, lalo na't nagastos na nila ang halos lahat sa pagpapagamot ng kanyang ate sa ospital. Ngunit wala siyang magawa, wala siyang pagpipilian. Wala ho akong dalang ganyang kalaking pera ngayon eh. Hindi mo kailangan magmadali, Iha. Sa loob ng 3 araw, kailangan ko nang ipagpatuloy ang ritual. Kung hindi, maaaring bumalik ang masamang espiritu. Ihanda niyo ang pera sa 4 araw. Tumango na lamang si Laika. Wala siyang karapatang magreklamo dahil alam niyang para din naman yon sa kanyang kapatid. Naaawa na rin naman siya sa asawa ng kapatid niya dahil hirap na rin ito sa paghahanap ng pera. Ako na ang gagawa ng paraan. Matapos tiyakin na wala nang ibang dapat gawin, nagpaalam na si Aling Sean at umuwi. Iniwan niya ang mahigpit na bilin na bantayan ng mabuti ang kanyang ate at siguraduhing maihahanda ang hinihinging halaga sa loob ng 3 araw. Nang wala na ang matanda, muling sumulyap si Laika sa kanyang ate. Kahit mukhang payapa na ang kanyang ate, ramdam pa rin niya ang bigat ng nangyari. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang makuha ang perang hinihingi ng matanda dahil kaligtasan ng kanyang ate ang nakataya.
Kinabukasan nang magising siya, narinig niyang tumutunog ang kanyang cellphone. Nakarehistro doon ang pangalan ng nobyo niyang doktor na si Simon. Mahal, Kumusta? Ano nang kalagayan ng ate mo? kagigising ko lang mahal, pero nang iwan ko sila kagabi, payapa naman siyang nakatulog. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, ayos na yung leave ko. Inaayos ko na lang ang mga gamit ko at papunta na ako dyan. Darating ka ngayong araw? Oo, mahal. Magdala ka ng proteksyon mo ha. Meron ka bang tansong kwintas dyan o kahit na anong panangga sa mga masasamang nilalang? Baka kasi… Mahal, ano bang sinasabi mo? Simon, wag kang tatawa. Seryoso ako. Pasensya na, mahal ha. Pero alam mo naman na hindi ako naniniwala sa ganyan. Hindi ko kailangan ng anting-anting o kung anumang proteksyon. Ang mahalaga, madala ulit sa ospital ang ate mo. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero sana kahit papano mag-ingat ka. Ibang pakiramdam ko. Totoo talaga na kinukulam ang ate. Kagabi nakakatakot na siya talaga. Parang ibang tao. Parang may sumasapi na demonyo. Demonyo? Akala ko ba mangkukulam lang? May pagkakaiba ba yun? Parehas lang naman silang masama at pinahihirapan nila ang ate ko. Alam mo, ang mabuti pa magdasal ka. Kung ano-ano na kinikwento mo eh. Ayos naman na si ate, kaya lang sabi ng manggagamot, hindi daw yun pang matagalan. Binigyan niya ito ng anting-anting, pero may problema eh. Anong problema? Kailangan bigyan ng perang albularyo. Ano? Bakit kailangan pa magbigay ng pera? Sabi ni Aling Sean, kailangan daw tapatan ng halaga ang bisa ng anting-anting. Kung hindi, mawawalan din ito ng bisa at baka bumalik ang masamang espiritu ng kulam sa katawan ni ate. Laika, hindi mo ba nakikita? Niloloko lang kayo ng matandang yan. Ngayon alam ko na pinayperahan lang kayo niyan. Ano yun? Agimat na kailangan bayaran para gumana? Hindi ba't parang kayo nahinala naman? Hindi ko rin alam, pero paano kung totoo? Paano kung bumalik ulit yung nangyari kay ate? Ayokong makitang magkaganon siya ulit. Natatakot ako. Ang gusto ko lang naman ngayon magtuloy-tuloy na yung katahimikan na naibigay ng agimat sa kanya kagabi para makabawi naman ang katawan niya. Alam kong natatakot ka, mahal. Pero mali eh. Mali na pinagkakakitaan nila ang takot nyo. Hintayin mo ako dyan ha. Dadalhin natin sa ospital si ate. Hindi yung ritual o anting-anting na yan ang sagot sa sakit niya. Hindi mo kasi nakikita kung anong nangyayari sa kanya. Kaya akala mo simpleng sakit lang, Simon. At katulad ko, sila nanay at yung asawa niya naniniwala rin sa albularyo. Ayaw na nilang dalhin sa ospital ang ate. Mas pinaniniwalaan na nila yung matanda kesa dun sa mga doktor. Diyos ko naman. Sige, Laika. Dadating ako dyan. Pero kapag dumating ako, makinig ka sa akin ha. Hindi tayo pwedeng sumunod na lang basta sa gusto ng albularyo. Pero nangako ako na ako ang gagawa ng paraan sa 10,000. 10,000, Laika? Ang mahal naman para lang sa isang anting-anting. Wala akong magagawa, Simon. At paano kung kahit ibigay mo ang pera, hindi pa rin siya gumaling? Paano kung isa lang itong paraan para patuloy kayong perahan? Hindi ba't ganito rin ang nangyari noon sa ibang kapitbahay nyo? Kumuha ng albularyo, nagbayad ng mahal, pero wala naman nangyari. Pero paano kung totoo nga? Paano kung totoo ang sinabi ni Aling Sean na babalik ang masamang kulam pag hindi natuloy ang ritual? Wala na kaming ibang pagpipilian. May pagpipilian kayo. At yun ang dalhin uli si ate sa ospital. Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang ibigay ang perang hinihingi ng albularyo. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hintayin mo ako, mahal. Huwag kang gagawa ng desisyon ng ikaw lang ha. Darating ako at aalamin natin kung ano talaga ang dapat gawin. Tumahimik na bumagsak ang luha ni Laika. Alam niyang may punto si Simon, pero inaasahan din kasi niya na baka sakaling matulungan siya ng nobyo sa hinihinging pera pero napagtanto niyang malabo. Lalo pa't magkaiba sila ng pananaw nito. Mahalaga ang kalagayan ng kanyang ate. Mula sa labas para siyang may narinig na bulong. Saglit siyang napatigil ngunit kaagad na ipinilig ang ulo at inisip na guni-guni lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto ng kanyang ate at bahagyang sumilip sa siwang ng pinto. Nang makita niyang loob, unti-unting napalitan ng ginhawa ang kanyang nararamdaman. Nakita niyang nakaupo na ito sa kama at sinusubuan ito ng pagkain ng kanyang asawa. Nakangiti ito at mukhang may konti ng sigla. Agad niyang napansin na tila nagbago ang kutis nito.
Hindi na nalalayo sa normal na dating kulay. Payapa ang ekspresyon nito sa kanyang muka. Napangiti si Laika. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw ng takot at pangamba, nakakita siya ng pag-asa. Ito ang pinakanais niya, ang makitang bumuti ang kalagayan ng kanyang ate. Sa sandaling yon, gusto niyang maniwala na tama ang ginawa nila. Nagumana na nga ang ginawa ni Aling Sean. Dahil sa tuwang nadarama, agad na inilabas ni Laika ang kanyang cellphone at tinawagan si Simon. Habang hinihintay ang sagot, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Hello? O bakit? May problema na naman ba? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Mukhang gumana na nga ang ritual at ang anting-anting, mahal. Paano mo nasabi? Kakasilip ko lang kay ate. Nakaupo na siya kumakain at parang bumalik na yung sigla niya. Mukhang makaka-recover na siya. Sana magtuloy-tuloy na. Laika, sigurado ka bang maayos na siya? Oo, mahal. Kahit ako hindi makapaniwala eh. Pero kitang-kita ko. Ang mukha niya hindi na namumutla. Ang katawan niya hindi na nangingisay. At ang mga mata niya bumalik na sa normal. Ganun ba? O bakit hindi ka masaya? Ano ba naman, mahal? Ano? Hindi ka makapaniwala siguro na magaling ang albularyo si Aling Sean. Sana nga magtuloy-tuloy na yan at hindi lang panandalian. Ano bang ibig mong sabihin? May mga sakit na may tinatawag na temporary remission. Yung parang gumagaling pansamantala pero hindi ibig sabihin na tuluyan na siyang magaling. Baka may kailangan pa siyang gamutin sa loob ng katawan niya. Sinasabi mo bang scientific o medical explanation ang nangyayari at nagkataon lang na tila gumana ang ginawa ni Aling Sean? Exactly. Huwag kang magagalit sa akin ha. Opinyon ko lang yun, mahal. Pero... Alam kong gusto mong maniwala na tapos na ang lahat. Pero pakiusap. Huwag tayong maging kampante. Kailangan pa rin natin siyang ipatingin sa ospital. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Laika. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Naiisip niyang tama naman ang kanyang nobyo na walang magpapakampante kung totoo naman nangyayari talaga ito sa mga pasyente. Napag-aralan din niya ang tungkol sa temporary remission. Ito ay isang medikal na termino na nangangahulugan ng pansamantalang paggaling o pagkawala ng mga sintomas ng isang sakit. Ngunit hindi nangangahulugan na tuluyan ng gumaling ang pasyente. Maaari itong mangyari sa ilang kondisyon kung saan bumubuti ang kalagayan ng isang tao sa loob ng isang tiyak na panahon, ngunit may posible na bumalik o lumala muli ang sakit. At ang pinakamalala, baka malapit nang mamatay ang pasyente. Hindi ako papayag. Doon pa rin ako kakapit sa kung anong alam kong ikabubuti ni ate. Kailangan kong paniwalaan ang albularyo para mas maging mabisa ang pagpapagaling niya. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Simon, muling sumilip ang dalaga sa kwarto. Nakita niyang nakahiga na ito at nakapikit. Ang kanyang asawa'y nakaupo sa tabi, hawak ang kamay nito. Baka sa mukha ng lalaki ang matinding pagod at puyat. Bumuntong hininga siya. Alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay pa ng himala. Kung may pagkakataong gumaling ang kanyang ate, gagawin niya ang lahat upang hindi ito mauwi sa mas malalang sitwasyon. Isa pa'y ayaw niyang maabutan siya ni Simon na nagbibigay siya ng pera kay Aling Sean dahil tiyak na kukontrahin lang siya nito. Pero saan ako kukuha ng 10,000 piso? Napahawak siya sa kanyang noo, pinagpapawisan ng malamig. Hindi siya makahingi kay Simon dahil tiyak na hindi ito papayag at baka lalo lang silang magtalo. Hindi rin siya maaaring humingi ng tulong sa kanyang ina o sa asawa ng kanyang ate dahil pare-pareho silang salat na sa pera. Hindi naman niya pwedeng pakialaman ang savings nila ni Simon dahil para yun sa pinag-iipunan nilang kasal. Ayaw niyang malaman ng nobyo ang tungkol sa perang ibibigay niya sa manggagamot. Kailangan kong gumawa ng paraan. Habang nakatayo sa may pinto ng silid ng kanyang ate, may bigla siyang naalala. Tumayo siya at lumakad papunta sa aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may isang kwintas na may maliit na pendant. Regalo sa kanya ni Simon noong kanilang 2nd anibersaryo. Hinawakan niya ito sa kanyang palad at nag-aalangan. Mahalaga ito sa kanya. Isa itong patunay ng pagmamahal ng kanyang nobyo. Pero ngayon mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang ate. Mabilis niyang isinara ang kahon at huminga ng malalim. Wala akong ibang pagpipilian.
Mabilis niyang isinuot ang kanyang jacket at lumabas ng bahay, nagtungo sa pinakamalapit na pawn shop. Habang naglalakad panay ang kabog ng kanyang dibdib, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Simon kung sakaling malaman nito ang ginawa niya. Hindi niya gustong malaman nito na tototohanin niya ang pagbibigay ng pera kay Aling Sean. Ayaw niyang marinig na naman ang pangaral ng nobyo tungkol sa agham at medisina. Sa isip niya, mas may tiwala siya sa nakikita niyang pagbabago sa kanyang ate kaysa sa paliwanag ng mga doktor. Sa loob ng pawn shop, tinimbang ng kahera ang alahas at pagkatapos ng ilang minuto, ibinigay sa kanya ang halaga. 7,000 piso lamang para sa sangla. Habang hawak ang pera, tinungo naman niya ang isang matalik na kaibigan na may maliit na negosyo sa kanilang bayan. Alam niyang hindi ito mayaman pero umaasa siyang kahit papaano ay matutulungan siya nito. Pagkarating sa maliit na tindahan, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Mara. Agad siyang tinanong tungkol sa kanyang sadya. Mara, manghihiram sana ako ng pera eh. Kahit 3,000 lang, ibabalik ko kagad sa susunod na buwan. Pangako. Agad na tinanong nito kung ano ang nangyari at sinabing may emergency ang kanyang ate. Nagsinungaling siya. Hindi siya nagsabi ng totoo dahil alam niyang pagsasabihan lang siya nito na hindi siya dapat magtiwala sa isang albularyo. Dahil tulad ni Simon, mas naniniwala ito sa mga bagay na may paliwanag ang sensya. Baka sabihin lang nito na sayang lang ang pera. Hindi nagdalawang isip ang kanyang kaibigan at binigyan siya kagad ng 3,000 piso. Halos maluha si Laika sa pasasalamat at mas lalo pa siyang natuwa nang sabihin nitong hindi na yun utang kundi tulong na lang niya sa kanila. Hawak ang 10,000 piso, agad na umuwi ang dalaga para sandaling magpahinga. Tuwang-tuwa siya, sapat na ang perang maibibigay niya kay Aling Sean. 3:00 ng hapon nang siya ay lumabas muli ng bahay upang puntahan ang albularyo. Mula sa kanilang bahay, kailangan niyang sumakay ng tricycle dahil sa kabilang baryo pa nakatira ang matanda. Pagdating doon, papasok pa siya sa isang makipot na eskinita bago makarating sa tirahan ng matanda. Nang makalampas sa eskinita, puro naman puno ang nakita niya sa paligid. Tahimik ang paligid habang siya'y naglalakad. Walang ingay kundi puro mga tunog lang ng ibon at nagkikiskisang mga dahon. Panay ang tanong niya sa mga tao kung saan matatagpuan ang bahay ng matanda at sa tulong nila ay natuntun niya ang bahay ni Aling Sean. Nang marating niya ang bahay ni Aling Sean, napansin niyang luma na ito at gawa sa kahoy. Ang bubongayero na may ilang bahagi ng kalawangin. Sa gilid ng bahay, may nakasabit na mga pinatuyong dahon at ugat ng halaman. Dahan-dahan siyang lumapit at kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang isang babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Maputi ito, mahaba ang buhok at may suot na simpleng damit na maluwag. Sino po sila? Hello, ako si Laika. Dito ba nakatira si Aling Sean? Oo. Ako ang anak niya, si Bella. Anong kailangan mo? Tungkol sa panggagamot niya sa ate kong si Myla. Hindi napansin ni Laika ang bahaging pagningning ng mga mata ni Bella nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Oo. Nabanggit nga ni nanay na may ginagamot siya sa kabilang baryo. Yung ate mo siguro yon. Siya nga. Halika, pasok ka muna sa bahay namin. Pumasok si Laika at napansin niyang masikip ang loob ng bahay, ngunit maayos naman ito. May isang lamesa sa gitna na puno ng bote ng langis, dahon ng halamang gamot at mga kandilang puti at itim. Sa isang gilid, may maliit na altar na may imahe ng santo at ilang gamit pang ritual pero may napansin siyang nagpakunot ng kanyang noo. Ang krus sa altar, baligtad. Ihahanda ko lang ang kape. Pasensya ka na ha, medyo magulo pa itong bahay namin. Hindi ko kasi alam na may bisitang nanay ko ngayon eh. Ay, hindi na kailangan. Huwag ka nang mag-abala. Gusto ko lang sanang makausap si Aling Sean para sa ate ko. Ay nako, hindi. Alam kong medyo malayo-layo ang nilakad mo para makarating lang dito. Masarap akong magtimpla ng kape at sa bahay na ito bawalan tumanggi. Sige, salamat. Heto, habang hinihintay mo ang nanay ko, may pinuntahan lang saglit may ginamot na bata dito sa baryo. Pero pabalik na yon, kanina pa umalis eh. Oo, sige. Salamat dito sa kape Bilib talaga ako sa nanay ko. Talagang maraming nagpapagamot sa kanya.
Hindi lang dito sa amin, pati sa ibang baryo at bayan. Nagkatinginan silang saglit. Hindi alam ni Laika kung paano magpapakita ng interes pero gusto rin niyang malaman kung gaano kagaling ang albularyo. Matagal na ba siyang nanggagamot? Oo, bata pa lang ako. Alam ko nang may kakayahan si nanay sa panggagamot. Sabi niya minana raw niya ito sa lola ko. Hindi lang basta-basta ang ginagawa niya. Ano? Ang panggagamot ni nanay hindi lang pisikal na sakit. Kadalasan ng mga taong pumupunta rito, may dinadalang bigat na hindi maipaliwanag ng mga doktor. May mga naalala akong kwento ng mga taong bigla na lang nagkakasakit, nangingitim ang balat o hindi na makalakad. Pero pagkatapos ng ritual ni nanay, biglang bumubuti ang pakiramdam nila. Tahimik lang na nakinig si Laika. May mga pagkakataon na hindi rin basta gamot ang solusyon. Minsan may espiritu o sumpang nagpapahirap sa isang tao. Kaya hindi nakakapagtaka na may ilan sa kanila na bumabalik sa amin. Hindi para sa gamot kundi para ipagpatuloy ang proteksyon na ibinigay ni nanay. Ibig mong sabihin, may mga bumabalik dito kahit gumaling na sila? Oo naman, para hindi na bumalik yung sakit nila. Tulad nung minsan may lalaking ginamot ang nanay ko. Nung una akala namin magaling na talaga. Pero makalipas ng ilang buwan, bumalik siya dito. Lumala ang kondisyon niya. Ayon kay nanay, nagpabaya daw kasi yung lalaki. Ayaw nang ipagpatuloy ang ritual, dapat meron pa palang gagawin. Porket magaling na, binaliwala na niya si nanay. Ayun, bumalik ang kulam sa kanya. Bago pa man makapagtanong ulit, nakita niyang pumasok sa loob si Aling Sean. Laika, anong ginagawa mo rito? Naipon mo na bang kailangan natin kaya ka nandito? Opo, nandito na. Kinuha ni Aling Sean ang pera at marahang tumango. Binilang pa niya ito sa harap ni Laika at pagkatapos ay inilapag niya ito sa altar at doon umusal ng dasal. Nang matapos ay tsaka siya bumalik sa tabi ng dalaga. Pupunta ako ron bukas ng gabi para maipagpatuloy na kagad ang ritual para sa ate mo. Siguraduhin niyo na hindi matatanggal ang anting-anting ng ate mo, ha? Mahina pa siya, kailangan niya ng lakas nun. Yung kulam nag-aabang ng pagkakataon para balikan ng ate mo. Sige po. Lumipas pa ang ilang minuto ng pag-uusap tungkol sa dapat gawin sa susunod na ritual. Sinabihan siya ni Aling Sean na maghanda ng bagong kandila at isang bote ng tubig na dapat ay mula sa isang dalisay na balon. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam na si Laika. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad na napansin niya ang masayang tawanan sa loob. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 3 linggo, nakarinig siya ng tunog ng kasiyahan sa kanilang tahanan. Dahil doon parang panandali ang nawala ang bigat sa dibdib niya. Pinihit niya ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tita Laika! Masayang sigaw ng kanyang pamangking si Jessa nang makita siya. Agad itong tumakbo papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Jessa, narito ka? Kailan ka pa dumating? Kararating ko lang po. Miss na miss ko na kayo kaya naisipan kong umuwi kahit saglit lang. Tsaka gusto ko pong ibalita sa inyo ang magandang balita. Napatingin si Jessa sa kanyang ina na nakaupo na sa sala kasama ang papa niya. Pareho silang nakangiti habang nakikinig sa kanilang anak. Halatang masaya ang lahat sa loob ng bahay. Tumabi si Laika sa kanyang pamangkin. Anong magandang balita? Tita, running for summa cum laude po ako. Ha? Totoo ba yan? Opo, tita. Ang hirap po nga ng pinagdaanan ko sa pag-aaral pero worth it naman. Ilang buwan na lang po at ka-graduate na ako. Sana makapunta po kayo sa graduation ko, ha? Siyempre naman, hindi ko palalampasin ang espesyal na araw mo, ha? Napakatalino mo, Jessa. Nakaka-proud ka naman. Salamat po. Kayo rin po kasi ang isa sa inspirasyon ko eh. Lagi niyo pong sinasabi sa akin na mag-focus sa pag-aaral at wag susuko kahit mahirap. Kaya heto po ako ngayon. Niyakap ulit siya ni Jessa at hindi na napigilan ni Laika ang mapaluha ng bahagya. Hay naku tita, wag kang umiyak. Hindi ko mapigilan eh. Masayang masaya ako para sa'yo. Sana po makapag-celebrate tayo pagdating ng graduation ko, kahit simpleng salo-salo lang. Oo naman, kahit ano basta ikaw. Salamat po at sana gumaling na ng tuluyan si Mama. Gusto ko pong makita siyang masaya rin tulad ng dati at makasama siya sa celebration.
Oo, gagawin natin lahat para tuluyan na siyang gumaling. Siya nga pala, nanggaling ako doon kay Aling Sean. Sabi niya bukas itutuloy niya ulit ang panggagamot sa kanya at sa pagpapabisa ng anting-anting. Sa sinabi niyang yun, alam na ng mga kasama niya na maaaring nagawan na niya ng paraan ng pera na kailangan nila. Nagpasalamat sa kanya ang kanyang ate at mahigpit siyang niyakap. Nakapagbayad na nga si Laika kay Aling Sean. Kahit masakit sa loob niya na isang laang kwintas na bigay ni Simon, tiniis niya ito alang-alang sa kanyang kapatid. Samantala, habang masayang nagkukwentuhan sila, biglang may narinig silang tunog ng sasakyan na huminto sa tapat ng bahay nila. Napatingin si Laika sa bintana. Isang pamilyar na itim na kotse ang nakita niyang nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Uy, may dumating! Sino po yun, tita? Si Tito Simon mo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba kundi dahil sa halo-halong emosyon. Tuwa, pag-aalala at bahagyang takot. Alam niyang dahil naroon na si Simon, maaaring malimitahan ang ginagawa nilang pagkilos na may kinalaman sa albularyo. Alam niyang may posibilidad na magtalo din sila. Habang bumubukas ang pinto ng sasakyan, lumabas si Simon na suot pa rin ang kanyang light blue na polo at black slacks. Halatang galing pa ito sa trabaho. May dala siyang isang maliit na bag, marahil may bitbit na gamot o gamit pang check-up. Hello, Tito Simon! Uy, Jessa! Ikaw pala yan. Dito ka ngayon? Opo, binisita ko po si Mama at syempre si Tita Laika na rin. Nang makapasok ang lalaki ay agad nitong iniabot ang kanyang mga pasalubong sa pamilya ng kanyang nobya. Binigyan din niya ng bulaklak ang kanyang ate at ilang mga prutas. Masaya namang kinuha ito ni Myla. Nasisiyahan si Laika sa pinapakitang kabaitan ng kanyang nobyo, kaya naman parang nagilty siya sa ginawa niyang pagsasanla ng kwintas na ibinigay nito sa kanya. Kumusta na po kayo rito? Ikaw, mahal, kumusta ka? Ayos lang ako. Mabuti naman at safe kang nakarating. Siyempre naman. Mukhang masaya kayo dito Naririnig ko sa labas ang tawanan niyo bago ako pumasok. Masaya po kami kasi mukhang maganda na po ang pakiramdam ni Mama. Mukhang bumubuti na po siya. Masaya ako na maayos ka na, ate. Sana nga magtuloy-tuloy na yan, no? Kailan niyo po pala balak na bumalik sa ospital para magpa-check up? Bahagyang siniko ni Laika ang kanyang nobyo, dahilan para matigilan ito. Agad na iniba ni Laika ang usapan. Mahal, mabuti pa magpahinga ka na muna sa kwarto. Magbihis ka na. Mahiga ka kasi alam kong mahaba ang naging biyahe mo. Tara na. Tama po si tita. Magpahinga ka muna, Tito Simon. Kami na po ang maghahanda ni Lola ng makakain natin mamayang hapunan. Salamat, Jessa, ha? Pero wag na masyadong magpakabongga sa hapunan. Kailangan nating magtipid ng konti Wag niyo nang problemahin ang ulam. Heto bumili na ako kanina sa bayan. Iinit na lang siguro yan mamaya para masarap. Ayos ka talaga, Tito. Ang galing niyo po. Sus, sip-sip. O siya, halika na para makapagpahinga ka na ng konti. Bahagyang tumango si Simon. Sumunod siya kay Laika papasok sa kwarto nito. Inilapag ni Laika ang supot kung saan nakalagay ang kanyang mga pinamiling kandila. Ano to? Mga gamit niya na pinabibili ni Aling Sean. Gagamitin niya sa susunod na ritual bukas ng gabi. Talagang itutuloy niyo pa rin? Nagbayad kayo ng 10,000? Mahal, nakita mo naman, di ba? Ang laki ng pinagbago ni ate. Kagabi lang halos mamatay na siya sa hirap. Doon sa tila pagpapahirap sa kanya ng mangkukulam. Pero nakita mo, di ba? Ang saya-saya na niya. Sa loob ng halos 3 linggo, ngayon ko lang ulit nakita yun. Hindi naman si ate yung topic dito. Ang sinasabi ko yung manggagamot. Nagtataka lang talaga ako bakit siya nagpapabayad. Hindi nga bayad yun. Gagamitin niya yun para magpatuloy ang bisa ng agimat. Kalokohan! Huwag mong pagtawanan ng isang bagay na inaasahan naming makakapagpagaling sa ate ko. I'm sorry. Hindi yun ang intensyon ko. Ang akin lang dapat hindi kayo agad magtitiwala. Malaking pera yung hiningi niya. Simon, tama na nga. Ayoko ng pagtalunan to ngayon. Saan kayo kumuha ng pera? Nakagawa ng paraan yung asawa niya. Huminga ng malalim si Simon. Hindi niya gusto ang usapan nila at alam niyang hindi mababago ang desisyon ng pamilya sa isang gabi lamang. Kaya sa halip na makipagtalo, hinawakan na lang niya ang kamay ng nobya at hinila ito palapit sa kanya. I miss you.
Niyakap niya si Laika at hinalikan nito sa kanyang labi. Mabilis pero puno ng pagmamahal. Samantala, habang yakap siya ng nobyo, pilit na inaalis sa isip niya ang ginawang pagsisinungaling. Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip na ginawa lang niya yon para sa kapatid niya. Wala siyang pagsisisi. Pinilit niyang ngumiti at hinigpitan ng yakap sa nobyo. Miss na rin kita, Simon. Napangiti si Simon at hinaplos ang buhok ng dalaga. Gusto ko sanang makausap ang ate mo bukas. Gusto ko makita mismo ang kalagayan niya. Napakagatlabi si Laika. Hindi niya alam kung magugustuhan ni Aling Sean ang ideyang yun. Alam niyang tutol si Simon sa ginagawa nilang panggagamot at baka lalo lang lumala ang tensyon sa pagitan nila. Tignan natin bukas. Kahit sandali lang. Gusto ko lang masiguro na maayos siya. Tumango na lang si Laika kahit hindi siya sigurado kung paano niya yun ipapaliwanag sa kanyang pamilya. Natatakot siyang baka may masabi ang kanyang nobyo na taliwas sa pinaniniwalaan ng kanyang pamilya sa pagkakataong yun. Halika na, matulog na muna tayo. Nakakapagod nga talagang bumiyahe. Ang layo. Malayo na nga, nakatawa ka pa. Kasi naman, para ako nag-road trip Pero okay lang, worth it naman. Pag ikaw ang pupuntahan. Naku ha, bolero ka na naman. Hindi totoo naman Pero teka, bakit parang hindi ka naman excited na makita ako? Excited kaya? Ano bang gusto mong gawin ko, tumambling? Pwede rin. O kaya mag-helicopter ka. Anong helicopter? Yung parang… teka, bawal ba to dito? Huy, tumigil ka nga dyan, baka may makarinig sa'yo ha. Malapit naman na tayo ikasal Tumigil ka na, marinig tayo ni nanay. Di ibulong ko na lang sa'yo. Halika, lapit mo tenga mo. Ayoko nga, alam ko na yung mga binubulong mo. Bakit parang namumula ka? Namimiss mo ba? Hindi Sigurado ka? Kasi ako, namimiss na kita ng sobra Hinila siya ni Simon papalapit at bumulong sa tenga niya. Ngunit imbis na seryosong pabulong, hinalikan nito ng bahagya ang gilid ng kanyang tenga. Simon! Loko ka talaga! Sabi mo kasi excited kang makita mo ko. So dapat all in na yung excitement. Siraulo ka talaga, matulog ka na nga. Siya, matutulog na ako. Akala ko lang makakahelikap. Shh! Sige na, matulog ka na. Gigisingin na lang kita kapag kakain na, okay? Natawa na lang silang dalawa habang unti-unting humuhupa ang kulitan nila. Pumikit si Simon at inayos ang kanyang higa sa kama. Habang nakapikit ang nobyo, hindi maiwasan ni Laika na titigan ito. Bigla siyang kinabahan at na-guilty. Biglang bumalik sa isip niya ang mga kasinungalingang sinabi niya at ang kwintas na isinangla niya. Napapikit siya at bumulong ng salitang sorry. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na siya ng silid at tumulong sa kusina. Kinabukasan ay maagang nagising si Simon, pero mas maagang nagising ang kanyang nobya. Wala ito sa kanyang tabi. May naririnig na siyang tulo ng gripo sa kabilang silid, kaya lumabas siya at hinanap si Laika. Pero wala ito sa sala. Tumanaw siya sa labas. Tahimik pa. Halos 5:00 na ng madaling araw, pero sa lugar na yon ibang-ibang takbo at galaw ng mga tao. May mga nakita na siyang mga lalaki na may hila-hilang kalabaw papunta sa bukid. Pero yung kilos nila hindi tulad sa kinalakihan niyang lungsod. Natutuwa siyang pagmasdan ng mga ito. Maging ang mga babae ay nagsisimula ng magtipon-tipon sa kabilang kalsada. May mga hawak na kape at nagkukwentuhan. Iba talaga ang buhay dito sa probinsya. Parang ang gaan lang ng buhay nila. Nakakainggit, hindi sila nagmamadali. Hindi tulad sa lungsod, palaging naghahabol ng oras at ng traffic. Ay, nako. Oh, mahal, gising ka na pala? Good morning. Oo, tanghali na nga Wala ka namang trabaho dapat i-enjoy mo na muna yung oras. Ano bang ginagawa mo dyan? Wala naman, tinitignan ko lang yung mga taong dumadaan. Wag ka masyadong magtuturo dyan ha. Di ka kilala dito, baka mabati ka dyan. Ha? Bate? Sino naman ang babati sa akin? Hindi yon, yung bati na sinasabi nila dito. Alam mo na, yung pag napansin ka ng kung sino, tapos bigla ka magkakasakit o kaya may mangyayaring hindi maganda sa'yo.
Yang ka na naman eh. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kahit na, wala namang mawawala kung mag-iingat ka lang, hindi ba? Ay naku, ikaw talaga. Sige na nga, mag-iingat na ako. Hindi na lang ako magpapakita sa mga tao. Magtatago na lang ako sa kwarto. Loko ka talaga, seryoso ko. Sige na. Hindi ako magpapabate. Promise. Good! Napangiti si Laika habang napapailing sa kakulitan ng kanyang nobyo. Alam niyang dahil sa kinalakhan nitong lugar at propesyon, hindi talaga ito maniniwala sa mga ganong bagay at maski sa mga pamahiin. Mahal, parang feel kong mamasyal. Samahan mo naman ako. Naku, sayang naman. Kailangan ko pang asikasuhin si ate. Nakahanda na yung paligo niya eh. Ganun ba? Ayos lang, walang problema, mahal. Pero magpapaalam na ako sa'yo ah. Maglalakad-lakad lang ako dyan sa labas. Sige, ikaw ang bahala. Ay, pero wait, isuot mo muna ito. Ano naman yan? Kwintas yan para hindi ka mabati at di ka malapitan ng mga engkanto. Napakamot na lang ng ulo ang doktor, pero kahit hindi siya naniniwala, tinanggap pa rin niya ang ibinigay ng kanyang nobya. Samantala nang matapos ay bumalik na si Laika sa kwarto ng kanyang kapatid. Maaga pa lang ay inaasikaso na nito ang kanyang ate. Pinapaliguan, pinapalitan ng damit at sinisigurong komportable. Kahit mahirap ang sitwasyon, hindi siya nagsasawang alagaan ito. Para sa kanya, ito ang pinakamaliit na bagay na kaya niyang gawin para sa kanyang nag-iisang kapatid. Tumuloy na sa labas si Simon at naglakad-lakad muna sa bakuran. Nang hindi makontento, lumabas na ito sa kalsada. Habang naglalakad ang doktor, napansin niyang halos wala pa talagang tao sa kalsada. Meron siyang nakikitang mga matatanda, pero ang mga yun ay nasa loob pa ng kanilang mga bahay at bakuran, abala sa kanilang iba't ibang mga gawain. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa natapat siya sa isang bahay na may magandang hardin. Puno ito ng mga magagandang halaman na namumulaklak. Gandang-ganda siya sa tanawing yon, kaya naman hindi naalis ang kanyang paningin dito. Patuloy lang siya sa paghakbang hanggang sa hindi na niya namalayang may nakasalubong siyang babae. At bago pa niya ito mapansin, nagbanggaan na sila. Muntik nang matumbang babae pero mabilis itong nakabawi sa balanse. Uy, pasensya na ha. Hindi kita nakita eh. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba, miss? Ayos lang ako. Nag-angat ng muka ang dalaga at tumambad kay Simon ang maamo nitong muka. Maamo pero malamlam, parang malungkot. Maganda rin ang mga mata nito. Ngumiti ang babae at humingi rin ng tawad sa kanya. Hindi naman ako nasaktan. Medyo nagulat lang ako ng konti. Sigurado kang okay ka lang? Oo, pero kayo po, ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako. Pasensya ka na ulit ha. Di ko sinadya. Ngumiti ang dalaga at saka ito nagpaalam sa kanya. Tinapik siya nito ng 2 beses. Magsasalita pa sana si Simon pero bigla na lang itong tumalikod at naglakad palayo. Biglang napatingin ng lalaki nang mapansin niyang lumabas ng bahay ang may-ari ng magandang hardin pero agad ding ibinalik ang tingin sa babaeng nakabanggaan. Pero hindi na niya ito nakita. Nalingat lang siya saglit pero ganun din kabilis itong nawala kahit na wala namang likuan ng kalsada at puno na maaaring pagtaguan. Inisip na lang niyang baka isa sa mga bahay na ron ang bahay ng babae at pumasok na ito sa loob kaya hindi na niya nakita. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad pero hindi pa man nagtatagal naramdaman niyang tila sumama ang kanyang pakiramdam. Sumakit ang kanyang ulo. Balik na nga lang ako. Baka gutom lang to. Naglakad na siya pabalik sa bahay ng nobya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, parang may bumubulong sa kanya. Nagtatanong kung sino ang babaeng nakabanggaan niya. Bahagya niyang ipinilig ang kanyang ulo. Pinilit na kalimutan ang mukha ng nakitang babae. Habang naglalakad pabalik si Simon sa bahay ni Laika, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panghihina. Para bang naubos ang kanyang enerhiya sa isang iglap. Bumigat ang kanyang pakiramdam at unti-unting sumakit ang kanyang ulo. Kasabay nito, parang sumisikip ang kanyang dibdib at hindi maipaliwanag kung bakit parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ano to?
Napahawak siya sa kanyang sentido. Sumasakit pa rin ang kanyang ulo. Hindi naman siya puyat at hindi naman gutom, pero pakiramdam niya ay parang nauupos na kandila ang kanyang lakas. Sa bawat hakbang niya pabalik, nakaramdam siya ng pagkahilo. Mukhang epekto pa rin to ng pagod dahil sa mahabang biyahe. Pero sa kabila ng mga dahilang sinasabi niya sa kanyang sarili, naalala niyang sinabi ng kanyang nobya tungkol sa bati. Inisip niya kung saan siya nagsimulang makaramdam ng ganon at doon niya naalala ang babaeng nakabanggaan niya. Nagbalik sa isip niya ang malamlam nitong mata at kakaibang lungkot sa mukha nito. Naalala rin niyang tinapik siya nito sa likod at saka umalis. Kalokohan. Sinabi niya sa sarili isang normal na insidente lang yun. Walang dahilan para isipin niyang may kinalaman ito sa nararamdaman niya. Habang papalapit na siya sa bahay nila Laika, nagsimula siyang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa usog. Papasok pa lang siya sa bakuran ay bigla siyang nakarinig ng sigawan mula sa loob. Si ate! Si ate! Sa kabila ng nararamdaman, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Nakita niya si Laika, si Jessa at iba pa nitong kapamilya. Nagkakagulo habang si Myla ay nagsusuka ng maitim at mabahong dugo. Biglang bumilis ang kanyang puso. Nag-alala siya sa nakitang kondisyon ng pasyente. Lumapit siya kina Laika at Jessa. Anong nangyayari? Akala namin ayos na siya. Bigla-bigla na lang nagkaganyan. Nawalan siya ng malay kanina tapos nang mahimasmasa nagsuka ng dugo. Tito, ano pong gagawin natin? Delikado na po ba si Mama? Napatingin si Simon sa ate ni Laika. Malakas ang pagsusuka nito at kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng mga taong nasa paligid. Alam niyang hindi ito simpleng kondisyon na basta-basta lang lilipas. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Pero bago pa siya makalapit, bigla siyang napaatras. Napakurap siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang ate ni Laika biglang tumingin sa kanya. Matatalim ang titig nito at galit na galit. Sumigaw ito at sinabing wala siyang karapatang makialam. Muntik na siyang mapasigaw nang makitang biglang naging purong itim ang mga mata ng pasyente. Sa sandaling yun nalito na si Simon. Alam na niyang tama nga ang kanyang nobya. Hindi pangkaraniwan ang sakit ng ate niya at hindi niya ito kayang ipaliwanag ng basta-basta. Naramdaman niyang biglang nanikip ang kanyang dibdib. Napatingin siya kay Laika. Malabo, parang umiikot ang mundo niya. Mahal, anong nangyayari? Okay ka lang? Yun na ang huling narinig ni Simon bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ilang sandali lang ay nagising siya nang maramdaman niyang tila may pumapalo sa kanyang katawan. Hindi naman siya nakaramdam ng sakit pero hindi siya naging komportable dito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin. Medyo mabigat pa rin ang kanyang paghinga pero mas mabuti na ang pakiramdam niya kumpara kanina bago siya nawalan ng ulirat. Patuloy pa rin paulit-ulit ang pagpalo sa kanya. Hindi ito masakit pero buong katawan niya pinapalo. Narinig niya ang tinig ni Laika. Mahal, gising ka na. Salamat naman. Pinag-alala mo ako. Gusto niyang sumagot pero parang natutuyo ang kanyang lalamunan. Napakurap siya. Tsaka lang niya napansin na dahon ng malunggay ang ipinapalo sa buo niyang katawan. Laika, ano to? Anong ginagawa mo? Ginagamot ka. Ginagamot? Bakit? Ano bang nangyari? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. May nakita siyang nakasingit na dinikdik na bawang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Huminga ng malalim si Laika, halatang nabawasan ng kaba pero hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa kanyang muka. Nausog ka, kaya ka biglang nanghina. Buti na lang at naagapan kita bago pa lumalayan. Nausog? Bakit naman ako mauusog? Hindi ba binigyan mo naman ako ng sinasabi mong pangontra? Baka hindi tumalab eh. Kamusta na ba ang pakiramdam mo? Kanina nung nawalan ka ng malay, nung hinawakan ko ang tenga mo malambot tsaka malamig. Pinagpapawisan ka rin. Senyalis yun ng bati o usog. Ano ba kasing nangyari sa'yo? May lumapit ba sa'yo? May bumati o tumapik? Medyo mas okay na ako. Pero, Laika, bakit mo ako pinapalo ng malunggay? At anong ginagawa mo sa kamay ko?
Mabilis siyang tinapunan ng matalim na tingin ni Laika. Tila hindi natuwa sa pagtatanong niya. Gamot yan, ano ka ba? Yan ang ginagamot sa mga taong nauusog lalo na kapag hindi kilala kung sino ang nakabati sa'yo. Yun. Dahan-dahan siyang bumangon. Hindi na kasing bigat ng kanina ang kanyang katawan pero ramdam pa rin niya ang panghihina. Tinignan niya ang kamay niya at napangiwi sa amoy ng bawang. Pwede bang hugasan ko na to? Hindi pa, kailangan mong magpahinga. Mamaya ka na maghugas. Napapikit na lang si Simon. Alam niyang hindi niya matatalo si Laika sa usaping ito. Wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Kilala mo ba kung sinong nakausog sa'yo? Wala nga. Sigurado ka? Wala ka bang kahit sino man lang na nakasalubong? Meron. Babae. May nakabangga akong babae kanina. Babae? Oo, pero hindi naman yung sinasadya. Nagulat nga kami pareho eh. Nagsorry naman siya, ganun din ako. Wala namang kakaiba sa pag-uusap namin na yun. At sino naman yung babae na yun? Kilala ko ba? Ha? Paano ko naman masasabi kung kilala ko o hindi? Hindi ko naman kilala mga tao dito sa inyo eh. Talaga lang ha? Anong itsura niya? Mahaba ang buhok niya. Tapos nakaitim na bestida. Maputi, maganda. Pero parang malungkot. Talagang nakita mo pa yon? Parang matagalan naging titigan yung dalawa. Ha? Hindi ah. Paano mo naman nasabi? Maliit na detalye na lang yung lungkot nakita mo pa. May ginawa ba siya sa'yo? Pinakitaan ka ba niya ng kung ano? May pinaamoy? Ano? Sabihin mo sa akin. Wala namang ganun. Sinabi ko na nga, nagkabanggaan lang kami. Normal lang. Normal? Pero bigla kang nahimatay? Alam mo ba kung gaano ako kinabahan nang bigla kang mawala ng malay? Tapos sasabihin mo sa akin na normal lang? Wala naman kasi ko nakitang kakaiba sa kanya. Ano ba kasi pinupunto mo? Sasabihin mo na naman, baka mangkukulam yung babae. Unfair naman na i-judge mo yung tao kasi nagkataon lang na nagkabanggaan kami at sumama ang pakiramdam ko. Wala akong pakialam, pero kung totoo ayokong mangyari sa'yo ang nangyayari sa ate ko. Hindi ko kakayanin, Simon. Hindi. Kumusta na nga pala ang ate mo? Okay na siya. Pagkatapos niyang sumuka, naging maayos naman daw ang pakiramdam niya. Ikaw ang magsabi sa akin ng totoo. Hinawakan ka ba nung babae? May ginawa ba siyang kakaiba? Hindi ako masyadong sigurado, mahal. Pero parang tinapik niya ako ng 2 beses sa likod ko eh. Sinasabi ko na tinapik ka nga niya. Diyos ko naman, Simon, hindi ba sinabi ko sa'yong mag-iingat ka sa mga taong hindi mo kakilala? Laika, hindi naman kasi ko sanay sa ganyan. At hindi ko naman inisip na... Yan nga ang problema Hindi mo iniisip. Hindi porket maganda, ligtas ka na. Hindi mo alam kung ano siya. Teka, parang may iba kang nararamdaman dito ah. Nagsiselos ka ba? Parang nagsiselos ka eh. Nagsiselos? Simon, seryoso ka ba? Nanghihina ka, nawalan ng malay tapos ang iniisip mo nagsiselos ako? Kasi galit na galit ka na eh. Hindi ito biro Okay. Seryoso na. Pasensya ka na. Alam kong nag-alala ka. Salamat ha. Hintayin mo nang umepekto yung mga gamot. Sige na, magpahinga ka. Dadalhan na lang kita ng pagkain mo rito sa kwarto. Wag na. Doon na lang ako sa kusina kakain. Kaya ko na. Sure ka ha? Oo nga. Ang bigat mo kasi. 3 kaming nagbuhat sa'yo para maipahiga ka dito sa kama. Nakakaya naman. Pero salamat ha. Ang sweet nun, mahal. Sweet. Halika na nga. Mabilis na lumipas ang maghapon. Sa kabila ng takot at pag-aalala, laking pasasalamat ng pamilya na bukod sa pagsusuka at paninigaw ni Myla kaninang umaga, hindi na ito naulit. Kahit papano nakahinga sila ng maluwag. Si Laika naman ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ate, kasabay ng pagbabantay kay Simon na bagamat mas maayos ng pakiramdam ay hindi pa rin lubos na kumbinsido sa nangyari sa kanya. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, inasahan na ni Laika ang pagdating ni Aling Sean upang ipagpatuloy ang panggagamot kay Myla. Ngunit lumipas ang ilang minuto, wala pa rin ito. Lumabas si Laika sa tarangkahan ng bahay at paulit-ulit na sumilip sa kalsada. Inaasahang makikita ang matanda sa malayo, dala ang kanyang mga gamit at alay para sa ritual. Ngunit kahit anino nito hindi niya makita. 7:00 na, wala pa rin.
Nag-aalalang bumalik si Laika sa loob ng bahay. Tita, wala pa po si Aling Sean? Wala pa eh. Ang sabi niya 6:00 nandito na siya. Bakit po kaya? Anong nangyari sa matanda? Baka naman maulan o kaya nagkasakit. Napailing si Laika. Kahit gusto niyang paniwalaan yon, may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi basta-basta hindi sisipot si Aling Sean, lalo na sa ganitong sitwasyon. 8:00, 9:00, pero wala pa rin. Sa bawat paglipas ng oras, mas lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Laika. Pati si Simon ay napansin na rin ang panakanakang pagtingin niya sa orasan. Gusto mo bang puntahan natin? Pero gabi na, delikado na sa labas. Tsaka yung papunta sa kanila, mahal. Hindi basta-basta mapapasok ng sasakyan. Kailangan maglakad para makapunta ron. Muling sumilip si Laika sa labas pero wala pa rin. 12:00 na, hindi pa rin dumating si Aling Sean. At sa oras na yon, doon na nagsimulang makaramdam si Laika ng takot. Mahal, 3:00 na ng madaling araw. Bakit hindi ka pa natutulog? Naiisip ko kasi yung albularyo eh. Mahal, naibigay na kasi yung pera. Natatakot ako na baka... Posible na tinakbo na niya yung pera niyo. Di ba sabi ko naman, hindi mapagkakatiwalaan yung matanda na yun. Oo, hindi ako naniniwala sa mga katulad nila. Pero yun hingan kayo ng pera para sa bisa ng agimat? Halatang bogus. Halatang modus. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Ang totoo niyan, ako ang gumawa ng paraan para mabigyan ng pera yung matanda eh. Paano ka nakakuha ng pera? I'm sorry. Isinanla ko yung kwintas na binigay mo sa akin eh. Mahal, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nagtanong ka muna bago mo ginawa yun. Alam kong hindi mo magugustuhan. Ayaw mo kay Aling Sean. Ayaw mong gumastos para sa ganitong bagay. Kaya naisip ko mas mabuting hindi mo na lang malaman. Hindi mo man lang ba naisip na pwede kang humingi sa akin? Hindi kita kayang tanggihan, Laika. Kung sinabi mo lang na kailangan mo ng pera para sa ate mo, ibinigay ko na kagad sa'yo. Hindi mo na kailangan isanla yung kwintas. Alam kong bibigyan mo naman ako eh, pero alam ko ring pagsasabihan mo ko. Sasabihin mong hindi ito totoo, na panloloko lang ito. Oo, kasi yun ang paniniwala ko. Hindi ko gusto ang ginagawa mo ngayon pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita susuportahan. Ang sa akin lang, gusto kong sigurado ka sa mga pinapasok mo. Gusto kong hindi ka naloloko. Mahalaga sa akin ang kwintas na yun, pero mas mahalaga sa akin ang ate ko. Alam ko at hindi kita sinisisi. Pero sana sa susunod, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Wala kang kailangang itago. Hindi ka galit? Hindi. Nalulungkot lang ako kasi hindi ka nagtiwala sa akin ng buo. Gusto kong kasama kita sa lahat ng bagay, Laika. Hindi lang sa masasaya, pati sa mga ganitong problema. Simon, salamat ha. Hindi dumating si Aling Sean. Ano nang plano nyo? Hindi ko alam pero hindi pwedeng pabayaan si ate eh. Kailangan naming gumawa ng paraan. Bakit hindi natin ipatingin sa ibang albularyo? Natulala si Laika sa sinabing yun ng nobyo niyang doktor. Grabe ka naman makatitig. Hindi ko sinasabing naniniwala na ako sa mga kulam-kulam na ganyan. Pero di ba kung sa doktor nga uso ang second opinion eh. Bakit di nyo rin subukan? Alam mo tama ka. Ba't di namin naisip ang bagay na yan? Pero bago tayo maghanap ng ibang albularyo, pupuntahan natin ang Aling Sean na yun bukas. Kukunin natin ang pera? Huwag na siguro. Hindi lang dahil sa pera, mahal. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong malaman kung ano nangyari. Hindi pwedeng basta na lang siya mawala pagkatapos niyang kunin ang pera niyo. Hindi ba dapat ipaliwanag niya kung bakit hindi siya sumipot? Oo nga. Sige, bukas puntahan natin siya. Pero paano kung wala na siya sa bahay nila? At doon natin mapapatunayan na huwad talaga siya. Na niloko niya lang kayo at para di na tayo magdalawang isip na ipagamot sa ibang ate. O sige mahal, bukas na bukas pupunta tayo sa kanila. 5:00 ng madaling araw, lumakad na ang dalawa papunta sa bahay nila Aling Sean. Ramdam ni Simon ang tensyon sa katawan ng nobya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang bisig at hindi ito bumibitaw. Malayo pa lang ay nakita na nilang nakasarado pa ang bahay ng mag-ina.
Medyo madilim-dilim pa ang paligid. Nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim. Bago pa sila makalapit sa mismong pintuan, narinig nilang nag-uusap ang mag-ina sa loob. Magsasalita na sana si Laika upang tawagin si Aling Sean, ngunit agad siyang sinenyasan ni Simon na tumahimik. Napakunot ang kanyang noo, ngunit sinunod niya ito. Dahan-dahan silang lumapit at pumwesto sa gilid ng bahay. Narinig nila ng malinaw ang usapan ng dalawang babae sa loob, si Aling Sean at ang kanyang anak na si Bella. Mga utu-utu sila. Ang dali nilang maniwala. Mga bopols. Sinabi ko naman sa'yo anak, hindi ba? Ang mga taong wala ng pag-asa, kakapit maski patalim ang mga yan. Hindi yan mag-iisip. Tignan mo, ilang beses ko silang hinihinga ng pera pero bigay pa rin sila ng bigay. O di ba nga, nagiging maginhawa naman yung pasyente dahil sa mahik ako. Mahika? Hindi nila alam, inaalis mo lang ang kulang pansamantala kaya nakaka-recover yung hayop na babaeng yon. Napanganga si Laika nang marinig ang katagang yon mula kay Bella. Sumilip si Simon sa loob nang makitang may maliit na siwang sa dingding. Nakita niya ang dalawang tao. Nakatalikod sa kanya ang matanda pero yung mas bata nakaharap sa kanya. Nakilala niya ang babae. Ito yung nabangga niya nang naglalakad siya sa kalsada at nausog siya. Hindi pa niya ito masabi sa nobya dahil gusto pa niyang marinig sa dalawa ang mga susunod nilang sasabihin at mga revelasyon. Kaagad niyang kinuha ang kanyang telepono at pinindot ang record button. Pero hindi pa tapos ang laro natin. Inay, siguradong pupuntahan ka nila dito dahil dun sa pera na kinuha mo. Madali namang gawa ng palusot yan, anak. Kunwari may sakit ako. Ganun lang yon. Basta wag mo na munang bibigyan ng sakit si Myla para hindi sila maghabol. Kailangan nilang maniwala na may bisa yung agimat. Oo, inay. Pero gusto ko na talaga siyang patayin. Kaya lang napagtanto ko na mas masaya palang panoorin siyang naghihirap ng ganong katagal. Natatawa na lang ako kapag naikukwento mo sa akin ang itsura niya. Karma niya yon. Intrimitida, pakialamera, traidor ang babaeng yon. Pero anak, hindi mo naman kailangang pumatay. Siguro naman sapat na ang lahat ng naranasan niyang hirap. Huwag mong patayin, kawawa naman. Bakit naman kayo maaawa sa babaeng yon? Dahil sa kanya, nawalan ako ng trabaho. Dahil din sa kanya, napahiya ako sa harap ng mga kasamahan ko. Hindi ko kayang palampasin yun, inay. Malas lang niya dahil hindi niya alam na kaya kong mangkulam. Na kaya nating mangkulam. Paano kung makahalata sila? Paano kung ipatingin siya sa ibang albularyo? Malalaman nila, anak. Hindi mangyayari yun. Bukas na bukas pupunta ka doon. Itutuloy natin ang palabas. Magkukunwari kang tinutulungan mo sila, pero ang totoo ikaw ang nagpapalala ng kulam. Parang sinampal si Laika sa kanyang narinig. Pakiramdam niya, biglang sumikip ang kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang pagpatak ng kanyang luha. Samantala, si Simon naman ay mariing napapikit, nagpipigil ng galit. Ngayon napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Hindi tunay na albularyo si Aling Sean. Mas masahol pa, sila mismo ang may kagagawa ng paghihirap ni Myla. Nanginginig ang mga kamay ni Laika sa tindi ng kanyang nararamdaman. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mga demonyo kayo! Nagulat sila Aling Sean at Bella nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanilang galit na si Laika. Kasunod niya si Simon na may matalim na tingin kay Bella. Anong ginagawa niyo rito? Kayo palang may gawa nito sa ate ko! Akala nyo siguro hindi malalaman ng pamilya nila ang ginagawa nyo. Akala nyo hindi mabubunyag ang kasamaan ninyo? Sandali, pag-usapan natin ito. Ayusin natin, Laika. Ayusin? Walang yakang matanda ka? Pinagkatiwalaan ka namin pero ito palang gagawin mo? Biglang humakbang si Bella at sa isang iglap, mabilis siyang dumampot ng isang patalim sa mesa. Itinutok niya ito kay Laika. Umalis kayo rito bago pa kita isunod sa ate mo. Hindi natinag si Simon. Marahan siyang humakbang papalapit kay Laika, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng dalaga at ni Bella. Tumawag ka ng pulis, Laika! Pulis? Sa tingin mo may maikakaso kayo sa amin? Sa tingin nyo maniniwala sila sa kulam? Wala kayong ebidensya. Narinig namin ang lahat.
Nasa telepono ko ang buong usapan yung mag-ina. Kaya wala na kayong kawala. Madali lang lusutan yan. Nagbibiruan lang kaming mag-ina. Pero kayo, wala kayong takas. Kakasuhan namin kayo ng trespassing. Nakahanda ba kayo? Kung saktan ko kayo dito mismo sa loob ng bahay ko, walang nakakita sa inyo na nandito kayo. Naglakad papasok sa silid si Bella at nang lumabas ay nakita nilang may hawak na itong 2 manika sa kamay. Alam mo bang hawak na rin kita, Laika? Madali ko na lang magagawa ang gusto ko sa'yo dahil yung kulam na ipasok ko na sa katawan mo nung uminom ka ng kape na inihain ko sa'yo. Walang iya ka? Wala kang konsensya? At hindi lang yon, alam mo ba kung kanino itong isang manika? Nanlaki ang mata ni Laika nang makitang sumulyap ng maladkit si Bella kay Simon. Hindi, huwag mong sabihin. Siya nga yung babae, mahal. Siya yung babaeng tumapik sa akin. Ikaw pala? Sabi mo maganda, tignan mo nga mabuti ang itsura niyan, mahal. Iniinsulto mo ba ako? Nagsimula siyang bumulong. Sa simula mahina lang, pero palakas yun ng palakas. Hindi nila maintindihan ang sinasabi niya, pero sa bawat salitang inuusal ng dalaga, ang hangin ay lumalakas gayong sarado naman ang mga bintana at hindi rin naman malakas ang hangin sa labas. Nagsimulang gumalaw ang mga kurtina. Tumingala si Simon at nakatingin sa kisame. Napansin niyang may anino sa itaas, anino na hindi nila pagmamay-ari. Napalunok si Laika. Natakot siya ng sobra pero alam niyang hindi sila pwedeng maging mahina sa pagkakataong yon. Kailangan nilang lumaban para sa kanilang buhay at kaligtasan. Nagpatuloy ang malakas na hangin sa loob ng bahay at para itong maliit na ipo-ipo na umiikot sa kanilang apat. Mahal, hindi natin kaya to. Tama ka. Demonyo ang kalaban natin. Umalis na tayo! Pero bago pa man sila makahakbang, narinig nilang tumawa ng malakas ang babae. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng isang silya maski wala namang gumagalaw dito. Nang lingunin nila si Bella, nakapikit pa rin ito at hawak ang mga manika. Patuloy na bumubulong sa hindi maintindihang wika. Sinubukang humakbang ni Laika pero hindi siya makagalaw. Nagbago ang anyo ng babae. Pinipigilan ito ni Aling Sean pero tila naging bingi na ang dalaga sa kanyang pagnanais na masakta ng magnobyo. Naging magulo ang buhok nito, ang kanyang balat ay naging maputla at ang ilalim ng kanyang mga mata nangingitim at parang humuhumpak ang kanyang pisngi. Napalunok si Simon sa nakita niya. Mahal, hindi ako makagalaw. Ako rin. Ano nangyayari? Biglang iminulat ng mangkukulam ang kanyang mga mata. Nakita nilang purong itim ito. Matalim kung tumingin. Hindi na ito mukhang tao. Natatakot na ba kayo? Wala pa ito. Mas marami pa akong kayang gawin. Itinaas ni Bella ang isang manika sa ere at mabilis na tinusok niya ito ng isang matulis na karayom. Napasigaw si Simon. Ah! Mahal, anong nangyari? Ang sakit! Para may tumutusok sa dibdib ko! Aray! Tama na! Tama na! Itigil mo na itong kasamaan mo! Pero hindi siya pinakinggan ni Bella. Sa halip lalo pang lumapit ang babae. Nakita niyang unti-unti nang nawawala ang kulay sa mukha ni Simon. Simon! Simon, please! Mahal, kaya mo yan! Labanan mo! Gusto mo bang ikaw rin? Anak, tama na yan. Hindi ito ang tamang oras para magsagawa ng ganyang klaseng ritual. Delikado! Wala akong pakialam. Tatapusin ko na ang mga pakialamerong ito. Bago pa muling makakilos si Bella laban sa dalawa, biglang nagkaingay sa labas ng bahay ng mag-ina. Ilang kababaryo nila ang nakarinig ng sigawan at tensyon na nangyayari. Mabilis na kumalat ito sa baryo. Matagal na pala nilang sinusubaybayan ng mag-ina at may hinala na silang may hindi ginagawang maganda ang mga ito. Hindi lang nila matsyempohan. Pero sa pagkakataong yon, nakita nila si Bella at ang nakakatakot nitong anyo. Ang mga tao ay may mga hawak na sandata, mga patalim at pamalo. Pumasok sila at agad na hinuli si Aling Sean. Agad na nagpanik si Bella nang makita ang mga taong sumugod sa kanila. Unti-unti siyang napaatras at nabitawan ng 2 manika.
Sa isang mabilis na galaw, lumapit ang ilang kalalakihan at pinigilan ng dalaga bago pa ito makatakbo. Pumalag siya, nagwala, pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ng mga lalaking dumakip sa kanya. Wala kayong alam! Hindi nyo naiintindihan! Bitiwan niyo ako! Si Aling Sean naman ay panayang hagulgol at hindi na makapagsalita. Nanginginig siya habang inaalalayan siyang palabas ng kanilang bahay. Alam niyang sukol na sila sa kanilang mga kababaryo at hindi magandang pangyayari yon para sa kanilang mag-ina. Samantala, nakaramdam naman ng ginhawa ang dalawa nang biglang matigil ang ginagawang ritual ni Bella. Nang makakilos na si Simon, agad niyang hinawakan ang kamay ni Laika at inalalayan ito. Mahal, tapos na ba? Oo, tapos na. Ligtas na tayo. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, napansin ni Laika ang isang manika na nakatabi sa baligtad na krus. Dahan-dahan siyang lumapit at pinulot ito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa sandaling mahawakan niya ito, parang may malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang kamay. Ate! Hinawakan niya ito ng mahigpit. Alam niyang ito ang ginamit ni Bella upang pahirapan si Myla. Dadalhin natin ito, baka makatulong sa pagpapagaling ni ate. Tama. Baka sakaling mawala na ang epekto ng kulam sa kanya. Lumabas na sila ng bahay kasunod ang mga lalaki at babae sa baryo. Galit na galit ang mga ito sa mag-ina. Dinala nila ito sa barangay at doon naghintay ng paglilitis. Nagpaalam ng magnobyo dahil para sa kanila, mas mahalaga na makauwi sila at masigurong nasa maayos na kalagayan na ang kanyang ate. Habang papalayo sina Simon at Laika, narinig nila ang malakas na sigaw ni Bella. Hindi pa tayo tapos! Babawi ako! Pero hindi na lumingon pa si Simon. Para sa kanila tapos na ang laban na yon. Pagkarating nila sa bahay nila Laika ay agad silang sinalubong ng mga kapitbahay at ibinalitang itinakbo sa ospital si Myla. Parang nabingi si Laika sa narinig. Biglang nanlumo ang kanyang katawan. Hindi pwedeng mawala si ate. Pupunta tayo sa ospital. Magpakatatag ka lang. Mabilis na pinaandar ni Simon ang sasakyan at nagtungo sila sa ospital. Balisang-balisa si Laika at hindi halos makahinga sa matinding pag-aalala. Pagdating nila roon, nakita nila si Jessa na umiiyak sa tabi ng kama ng ina. Nakayakap ito ng mahigpit kay Myla na nakasaksak ang kung ano-anong tubo sa katawan. Tita, si Mama! Ipagdasal natin ang mama mo. Malapit nang matapos ang problema natin, Iha. Gagaling na ang mama mo. Opo, tita. Kailangan niyang gumaling. Nag-aaral pa ako. Gusto kong makita niya akong graduate. Mangyayari yan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Natakot ako kanina. Akala namin mawawala na si Mama. Hindi mangyayari yon. Hindi ko hahayaan. Magtiwala ka, gagaling na si ate. Salamat po, tita. Ate, nandito lang ako. Hindi ka namin pababayaan. Makalipas ang halos 24 oras, lumabas ang test ni Myla. Doon nila nalaman na may colon cancer ang babae. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang buong pamilya. Hindi kulam, kundi may totoo siyang sakit. Napaupo si Laika at hindi alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Pero bago pa siya tuluyang mawala ng loob, naramdaman niyang hinawakan ni Simon ang kanyang kamay. Mahal, makinig ka sa akin. May sakit ang ate. Oo, pero hindi pa katapusan ng lahat. May pag-asa pa. Kaya pang gamutin, kaya pang habulin. Yun ang sabi ng doktor niya. Talaga? Paano? Huwag na kayong mag-alala sa gastos. Pumayag kayong ipalipat natin sa ospital na pinagtatrabahuhan ko ang ate at personal ko siyang aalagaan. Hindi ko siya pababayaan. Magagaling ang mga doktor namin dun at may mga kaibigan akong dalubhasa para sa ganyang sakit. Sa mga sumunod na linggo, personal na binantayan at inalagaan ni Simon si Myla. Sinigurado niyang maayos ang lahat na gagawing treatment sa pasyente. Sa tulong ng mga espesyalista, chemotherapy at matinding dasal, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Myla. At nang dumating ang araw ng graduation ni Jessa, sa harap ng maraming tao, habang nakasakay sa wheelchair si Myla, siya mismo ang nagsabit ng medalya ng kanyang anak para sa karangalan nito na nakamit.
ang pagiging summa cum laude. Ito ang pinakamasaya at pinaka-espesyal na araw ng kanilang pamilya. Naiyak si Jessa dahil ang presensya ng kanyang ina ang pinakamahalagang regalong natanggap niya. Samantala, wala nang balita tungkol kina Bella at Aling Sean. Ang huling narinig nila ay napalayas na ang mag-ina sa baryo at marahil ay nagpakalayo-layo na. Habang nagpapagaling si Myla sa ospital, naghanap din ng tulong sina Laika at Simon sa isang kilalang albularyo sa ibang bayan. Doon nila nalaman ang buong katotohanan. Totoo ngang may halong kulam ang sakit ni Myla. Pinahirapan ito, hindi lamang ng sakit ng katawan, kundi pati ng masamang enerhiya mula sa sumpa. Sinabi ng albularyo na pinagtakpan ng kulam ang tunay nitong karamdaman. Dahil dito, hindi agad nalapatan ng tamang lunas si Myla. Kaya lumala ito nang hindi nila namamalayan. Binigyan niya ito ng anting-anting, libre at walang bayad. Sa tulong naman ni Simon na isang colorectal surgeon, nabigyan si Myla ng tamang paggamot. Sumailalim ito sa operasyon at patuloy na inalagaan ang buong pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, tuluyang gumaling si Myla. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang sugat sa kanilang pamilya ay unti-unting naghilom. At sa araw na yon, natapos na rin ang lahat ng bangungot nila. At ang tanging natira lang ay ang pagmamahal, pag-asa at bagong simula para sa kanilang lahat. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Pero bago ko po tapusin ito, shoutout po muna tayo. Shoutout po kina Miss Roslyn Vicariato, Miss Nea Matias, Miss Kimberly Espanola, kay Madam Ami de Ocampo Tungkol, birthday po niya ngayong July 15. Happy birthday po ma'am. Kay Ma'am Nenita Lising, kay Jenaline Rodrigo at sa Alahids family, kay Ma'am Estela da Silva from Switzerland at sa mga anak niyang sina Robin, Paulo at Eliel, kay Sir Dennis Paliok, kay Ma'am Jessa Sobremonte at sa mga anak niyang sina Jessie, Sian, Andrea, AJ, Jason at Jefferson, kay Maricar Francisco, Miss G. Penascosas, kay Sir Mike James Tapak, Sir Henry Sarmiento, kay Ilocana Vlog ng Qatar na nag-comment po sa Matapobreng Kapitan Upload. Ang sabi po niya, walang sawa daw po siyang nakikinig sa Miss Winnie Channel at nakaka-addict daw po ang mga ina-upload natin. Salamat po ma'am. Kay Jerin Magbanwa at kay Jesfer ng Alpha Irusi Saloon, sa mga nagtatrabaho sa Jonel Brand Company na sina Virgilio Jr., Tintin, Ann Emily, Joyce and Jaya, hello po sa inyo dyan. Kay Ma'am Arlene Torquiza na lagi daw pong present sa tuwing may upload tayo. Kay Ronnie Lisa Carillo na nagbe-birthday po ngayong July 15. Happy birthday po sa inyo. Shoutout din po sa Condes at Cabullos family from Batangas, kay Miss Jonamy Manderico from California, kay Prince Hendrix at sa anak niyang si Marjorie at Marjonel at sa asawa niyang si Cerilio Ruelan from Bulacan, kay Ma'am Jacqueline Sulayaw na nag-comment po sa Karma ng Mapang-aping Modelo Upload. Sabi po niya, dati siya lang daw po ang nakikinig sa atin dahil ayaw talaga ng asawa niya. Ngayon daw po ay nakikinig na at siya pang nagkakwento ng story. Nako, salamat po sa inyo at sa suporta. Kay Ma'am Michelle Obenque na nagsabing the best daw po lagi ang mga story natin. Salamat po ma'am. Kay Jennifer Samar at sa Dimsum Panda from Tanay Rizal, kay Rosemary Bangloy at sa Rumbawa at Bangloy family, sa regular listeners po natin na sina Ma'am Filipina Palsario, kay Daffodils, kay Darren Angel Kibalyo, and Nancy Makasakit from Tarlac City. Shoutout din po kay Ma'am Celia Tolentino, kay Ma'am Aisel Gregorio at kina Marcin Ezekiel Gregorio at Kimberly Ilaw. Pati na rin po kay Ice at Ate Sel Felicia na lagi daw pong nakaabang sa upload natin. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo at makinig pa sa mga susunod kong upload ha. Muli po ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa walang sawa niyong suporta at pakikinig. God bless po sa ating lahat.